Samantala mga kapuso, may boarding house sa gusaling nasunog sa Binondo, Maynila kahapon kung saan 11 ang nasawi. Ang kaso, sabi ng alkalde ng Maynila, wala raw permit para magkaroon ng boarding house doon. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakapag-video call pa sa kanyang anak at partner sa Sorsogon, si Apprentice Seaman Ian Paul Fresado, isang gabi bago masunog ang tinutuluyan niyang gusali sa Binondo, Maynila. Kalilipat lang daw dito ni Fresado na bagong graduate sa Coast Guard Training Center sa Masbate. Isang buwan pa lang siyang naka-duty sa Maynila. Day off siya kahapon at galing sa pagresponde sa oil spill sa Bataan. Last conversation namin, puro lang, I love you, I miss you. Thank you sa lahat ng sakripisyo na para sa amin. Sabi ng pamunuan ng Philippine Coast Guard, nasawi rin sa sunog ang kawanipan nilang si Apprentice Seaman Mark Hernandez. Miyembro ng PCG Marine Environmental Protection Command ang dalawa. Nangako ng tulong ang PCG sa kanilang mga pamilya. Nasawi rin sa sunog ang 29 anyos na si Maria Shaira Jane Hubero. Sea-woman siya at naghihintay na lang makasampa ulit sa cruise ship ayon sa kanyang mga tiyahin. Nakatawag pa siya habang nasusunog ang tinutuluyang dorm. Ang sabi niya sa auntie ko, nasusunog yung tinitirhan niya, yung boarding house niya, hindi sila makababa. Punong-puno ng usok, parang ganun. Kaya nung tinatawagan ko na siya, wala na. Pumanaw rin sa sunog si Ivy May Reforma, 24 anyos, na first time sanang sasampas sa barko. Pati ang 24 anyos ding si Shania Nicole Arabis. Na-cremate na ang mga labi niya at iuwi ng ina sa Quezon. Sabi ng Manila City LGU, tukoy na ang pagkakakilanlan ng lahat ng 11 namatay sa sunog. Ang mga naulila, binigyan ng LGU ng 15,000 peso cash bawat isa at grocery items. Sasagutin din ng LGU ang gastos sa punerarya at pagpapauwi sa kanila sa probinsya. Lumabas sa investigasyon ng Manila Fire District na sumingaw na LPG ang dahilan ng sunog. Hindi po siya actually nag-explode, kundi sumingaw po. Kasi po kung exploded po na LPG yan, malamang po may konting explosion po ron. Lumabas din daw sa pagtatanong ng mga bombero na nasa 5 dekada na ang edad ng nasunog na gusali. Patuloy ang investigasyon ng BFP. Sabi ni Mayor Honey Lacuna, may mga permit naman ang gusali na mixed commercial and residential na taon-taon din daw ini-inspeksyon. Ang problema, wala raw itong permit para maging boarding house. Hindi na ho pinapayagang kumuha pa ng mga barangay clearance yung mga nagtatayo po o sumusulpot ng mga businesses because of yung ARTA law. Kaya hindi na ho nagdadaan sa ating mga barangay ito pong mga business na ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.